Coastal Road, proyekto ng mga Duterte na talagang napakaganda guys. Hindi nila inaangkin na kanila ito guys. Proyekto ito para sa taong bayan na pinunduhan din ng Chinese government, no? Ang gandang project ito guys, Coastal Road. At pagkatapos doon sa Bucana Bridge, doon sa unahan yan, yun, may umaangkin na guys. May mga credit grabber na alam naman natin na proyekto talaga to ng mga Duterte. Yan, napakagandang Coastal Road guys, no? Kita nyo naman kung gaano kalaki to guys. Ang haba. Araw-araw ako dumadaan dito guys, no? Kasi araw-araw akong nagninegosyo ng ano, no? Delivery ng mga vegetables. Kaya talagang napakalaking ginhawa dito guys kapag dito ka dumaan. Iwas traffic. Pinagmamalaki ko talaga ito, no? Dito sa Davao, ang gawang Duterte. Napakatibay yun talaga mga Duterte family sa paggamit ng pera ng bayan para sa mga proyekto. Tapos ngayon ay may nag-aangkin na dyan sa Bucana Bridge na palpak naman yung sinasabing opening ni President Marcos. Opening daw kahapon, December 15. Walang nangyaring opening. Ngayon walang nangyaring opening kasi ang laki pa talaga ng kulang guys. Kahit paano nila bilisan ng trabaho, hindi talaga kaya. Dapat nga semento ang gamitin doon sa ano, kalsada, inaspalto nila para lang madali ang trabaho. Bali na pressure ng mga DPWH, na pressure sila sa binigay na ano taning ni Marcos sa ano, no, opening, pero hindi nangyari at ayaw ng LGU ng Davao na ma-turnover sa kanila na ganun, na pangit ang resulta. Baka maraming mapahamak guys, baka maraming mapahamak na ano, no, mga motorista. Hindi safety kasi binilisan ng trabaho. Baka hindi pulido, baka biglang malunod yung kalsada sa ilalim. Tubig pa naman ang ilalim nun. Malaking ano yun sa ilalim guys, malaking ano siya sa ilalim, parang kanal yata yan, para diretso yung tubig sa Roxas doon sa dagat. Kaya kung hindi matibay ang magagawa, baka bumigay. Kaya dapat simento talaga, dapat solid na simento dapat ang ilagay, hindi aspalto. At sa gilid ng Roxas guys, yung kalsada pa labas ng ano, galing sa Bucana Bridge, hindi pa tapos, napakapangit pa. Ang pangit tingnan, wala pang mga ilaw, wala pang mga tanim, mga anong dapat gawin sa DPWH. Napakalagay pa ang kulang guys. Kaya ayaw talaga ng LGU na mangyari yun guys. Talagang gusto ng LGU na tapusin talaga ang proyekto ng maayos, matibay at maganda tingnan. Mga ilaw, hindi pa nalagyan ng mga ilaw. Mga poste, hindi pa nalagyan. Bakit pilitin na buksan? Dapat hindi nagbigay ng araw o pizza. Dapat maghintay sila sa endorsement ng DPWH kung kailan talaga tapos. Diyan na mag-release ng ano, statement dapat si Presidente na ito na ang araw ng opening, kasi meron nang binigay ang DPWH na ano, na endorsement na tapos na talaga ang project.
Ganyan dapat. At ma-turnover din sa LGU na maganda talaga ang resulta. Safety sa mga tao, safety sa mga motorista. Diba guys? Yan guys, oh, Coastal Road, dito pa ako. Talaga napaka sarap magbiyahe dito guys sa Coastal Road, walang traffic. Talagang napakagandang project ito ng mga Duterte administrasyon. Kaya hanga ako sa mga Duterte administrasyon. Kay Digong. Kasi anak kasi din ako ng Davao guys. Dito ako pinanganak, no. Yang Bukana Bridge, ang bahay namin nasa likuran lang. Malapit lang sa Bukana Bridge ang bahay namin. Kaya alam ko at alam ng mga Davaoenyo na hindi ito project ng mga Marcos, project ito ng mga Duterte, at hindi ito inaangkin ng mga Duterte na kanila. Ito ay para sa taong bayan, at wala kang makikita ng mga pagmumukha ng mga Duterte dito, mga poster, mga tarpaulin na nilagay na kanila ito guys. Hindi mahilig ang mga Duterte sa mga ganyan. Hindi sila mahilig na magpaipal. Kaya iba ang politiko dito sa Davao guys, iba sila magdala. Kahit sa Pilipinas, napakaganda ang pagdala ni Digong noon. Lalo na siguro kapag si Inday Sara ang maging presidente, talagang gaganda ng lalo ang Pilipinas guys. Hindi lang gaganda, aasinso, baka mahigitan pa yung mga ibang bansa sa Asia. Baka dyan na ang umpisa na mahigitan pa natin ang ibang bansa sa Asia kapag si Inday Sara na ang makaupo guys. Kaya yan guys, ang masasabi ko dito sa Davao, napakaganda ng mga project ng Duterte at talagang hindi sila mahilig sa mga angkin-angkin ng mga proyekto. Talagang to see is to believe. Makikita mo talaga guys, kapag nagawa na, talagang mapahanga ka at mamamangha ka guys. Kaya dyan na lang guys, at sa susunod na naman na video, abangan nyo Bartik PH. Huwag nyo kalibutan guys, kahit simpleng mga content lang ito guys. Pag-isuyo naman, baka padagdag ng subscribe. Pa-subscribe naman guys, at paki-like na rin. Thank you guys.